nag-mature kayo dahil dun sa nangyari sa relationship nyo, and nag-heal na kayo ngayon. So meron ng acceptance dito, guys, kasi yung sinasabi niya na hindi na natin to maaayos, parang kayo din, no, tinanggap nyo na rin itong gusto niyang sabihin. Parang even kayo, parang ganun na rin yung gusto nyo, na wag nang ayusin and just move on with your life. Nagpaka-mature kayo and you focus on your healing. At saka yun nga yung nakita natin na nag-focus kayo sa passion. Hello guys, hello Cancer, welcome back to Pinay Pixie Tarot. Ang pamagat ng episode natin for tonight is Silip sa Pag-ibig Kapalaran para ngayong September para sa Cancer, Sun, Moon, Rising Sign, and Venus. Pwedeng mag-resonate, pwedeng hindi, pwedeng ma-pick up yung energy nyo, guys, pwedeng ma-pick up yung energy ng person nyo. Pwedeng magkabaliktad yung roles, mga kapixie. If in case hindi kayo naka-resonate dito, try nyo panoorin yung video dun sa zodiac sign ng person nyo. Baka nandun yung energy nyo, mga kapixie. So, unahin natin tong deck na to. Tingnan natin yung mga mensahe sa inyo ng person nyo. Itong deck na to ay galing kay Miss May Love Tarot. So, nandito rin siya sa YouTube, guys. If in case di pa kayo naka-resonate sa kanya, pwede rin, hindi kayo naka-subscribe, mag-subscribe na rin kayo. Hindi na natin to maaayos. So, yan yung first message sa inyo ng person nyo, mga kapixie. Kung kayo ay nagkakaroon ng mga problema, hindi pagkakaunawaan sa relationship nyo, parang nag-give up na yung person mo, no? Na ayusin yung mga problema nyo. Parang para sa kanya, hindi na siya maayos, hindi na ma-fix, and it is what it is. Parang ganun na yung kanyang mindset regarding dun sa relationship nyo. Pwedeng hindi na rin ito nag-e-effort, guys, para magkaayos pa kayo. So, kung ano na lang yung mangyari, parang para sa kanya, bahala na si Batman. Okay? Humahanga ako sa'yo. So, humahanga siya sa'yo, pero hindi para sa kanya, wala na. Pwedeng hinahangaan ka niya dahil dun sa pagdadala ng relationship nyo, pero siya, hindi na siya nag-e-effort pa, mga kapixie, para maayos yung relationship nyo. Okay? And kalimutan natin ang nakaraan. So, parang gusto niyang, actually, itong gusto niyang sabihin na kalimutan natin ang nakaraan, parang kalimutan na kung ano yung meron sa relationship nyo, mga kapixie. Okay? Kasi lamang ito, guys, kaysa dito sa positive energy. So far, parang lamang sa kanya yung negativity. Parang siya mismo, kinalimutan niya na yung mga magagandang meron kayo together as a couple. Okay? And sabi ko nga sa inyo, guys, parang hindi na siya, ayaw niya nang mag-effort na magkaayos kayong dalawa. So, parang sa kanya, parang hangganan na. Umabot na kayo dun sa hangganan ng relationship nyo. Kumbaga, hanggang doon na lang yung mabibigay niya. Okay? So, comment down below, guys, if naka-resonate kayo. And tingnan naman natin yung energy sa inyong situation, mga kapixie. Ito, guys, may backstabbing na nangyari. May pagsisinungaling, lies, deception, panloloko, ganyan. So, and again, itong separation, pwedeng nangyayari na rin or maaaring mangyari. For now, yung iba sa inyo kasi with this, no, parang nararamdaman ko na may emotional gap na rin kayo. Pwede rin yung iba talagang may physical gap na kayo, as in, baka magkalayo na talaga kayo. Pero yung emotional distance, nandun na talaga. Kasi nauuna naman yun, guys, most of the time. Nauuna yung emotional distance kasi lumalayo na, no? Nauunang lumalayo yung loob kaysa dun sa physical presence, diba? So, yeah. So, pwedeng magkahiwalay na kayo or maghihiwalay na kayo, or pwede rin na parang ginosted na kayo. Floating. Parang pakiramdam ko floating.
yung inyong relationship, mga kapiksi. Ayan, no, cutting down, mga kapiksi, ito yung pagputol, no. Again, separation, cutting out, cutting down ng inyong, parang pinuputol na yung ugnayan sa isa't isa. Although for some of you, pwedeng kayo hindi pa, pero sila, parang nauna na sila, no? Ay, parang nauna na sila. Mahirap kasi, guys, no? Minsan, kung alam nyo lang kung gaano para kahirap para sa amin yung mag-deliver ng ganitong message. Ito naman, for some of you, naman, mga kapiksi, parang you're trying to move on from this situation, and you're trying to go back to yourself. Hinahanap mo ulit yung sarili mo. You're trying to go back to your passion. Kung ano yung gusto mo, parang sinisimulan mo ulit yung buhay mo. Part of moving on din, para mabilis kang makarecover if ever man na naghiwalay kayo or maghihiwalay kayo. Parang you're finding yourself again doing things na gusto mong gawin on your own, mga kapiksi. Alright? So, yeah. Comment down below, guys, if feeling nyo naka-resonate kayo dyan. Tingnan natin yung ganap sa love life nyo. Shuffle ko to, guys. Habang sinashuffle ko to, panoorin nyo muna yung video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt mag-negosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mo ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo, salapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixie@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, so sa lahat ng gusto mag-avail ng course, guys, mayroon tayong promo ngayong August. Magbibigay tayo ng free 3-in-1 pampaswerte sa Blimina, sa pampaswerte sa pera, sa love life, at saka sa buhay, mga kapiksi, worth 1,500 yung freebie na yan, mga kapiksi, kaya i-avail nyo na, sobrang ganda. And meron din tayong bagong course, mga kapiksi, paano mawala ang third party at magkaroon ng harmonious na relationship, para mawala yung mga kabit ng mga jowa nyo, guys. 30% discount naman yan until August 31, so i-avail nyo na, guys, sobrang ganda. So, this is both negative and positive Cancer, kaya in-represent ng Queen of Cups. Ito yung ating love energy. So, yung mga negative na nakita natin dito, guys, is talagang for some of you, feeling ko umabot na talaga kayo sa hangganan ng inyong relationship, mga kapiksi, no, with this 5 of Wands and 5 of Swords energy. Kaya itong sinasabi niya na wait lang, kunin ko. Hindi na natin to maayos kasi there were a lot of fights and arguments, no? Ibig sabihin, ang daming pag-aaway, ang daming hindi pagkakasunduan na pinagdaanan kayo ng inyong person na nag-cause para masira yung relationship nyo. Kumbaga, parang nung una, mga maliliit na awayan, tapos nadagdagan, no? Hanggang sa lumaki ng lumaki or dumami ng dumami yung pag-aawayan, hanggang sa hindi na talaga naisalba yung relationships. Parang ano lang yan, guys, butas. Kunwari bangka, 'di ba? Yung bangka, kapag walang butas, nagfo-float siya, lumulutang siya sa dagat. Pero kapag nagkaroon niya ng kahit isang maliit lang na butas, papasukan niya ng tubig. Yung tubig, yun yung nagre-represent ng mga problema, okay? And then kapag dumami yung butas ng bangka, o kaya lumaki yung butas, eventually ang mangyayari is kakainin ng dagat, lulubog sa dagat yung bangka. So it will not stay afloat, pero lulubog siya, mga kapiksi. Okay? And ganun yung parang nangyari dun sa relationship nyo, guys, no? Isang problema, nadagdagan ng isang problema, nadagdagan hanggang sa dumami, hanggang sa ang nangyayari kasi dito, guys, or ang nangyari kasi sa relationship nyo, parang imbis na maresolbahan yung mga old problems nyo, napalaki siya ng napalaki, tapos nadagdagan, tapos tuwing nag-aaway, sinusumbat, no?
parang hindi makalimutan, hindi makamove on dun sa old problem, tapos nagpatong-patong, nadagdagan na, yan. So, wala na. Kapag ganun, kinain na yung relationship nyo, mga kapiksi. So, yun yung nakikita natin na nangyari dun sa relationship. Pero, ang maganda naman dito is, yung iba sa nyo, parang nag-mature kayo dahil dun sa nangyari sa relationship nyo, and nag-heal na kayo ngayon. So, meron ng acceptance dito, guys. Kasi, yung sinasabi niya na hindi na natin to maaayos, parang kayo din, no? Tinanggap nyo na rin itong gusto niyang sabihin. Parang even kayo, parang ganun na rin yung gusto nyo, na wag nang ayusin and just move on with your life. Nagpaka-mature kayo and you focus on your healing. At saka yun nga yung nakita natin na nag-focus kayo sa sa passion nyo. Guys, no? Nagsimula ulit kayo on your own, mga kapiksi. Nag-focus kayo sa passion nyo, nag-focus kayo dun sa buhay nyo, sa kung anong gusto nyong mangyari para maka-move on kayo. And yung iba sa inyo, guys, parang feeling ko kahit na naghiwalay na kayo ng person mo or maghihiwalay na kayo, nasa mabuti kang kalagayan. Ibig sabihin, tanggap mo. Ibig sabihin, may acceptance. Pwedeng napatawad mo na rin yung person mo and mas gusto mo na lang mag-focus sa sarili nyo. And right now, itong person mo, parang hindi rin talaga siya committed or hindi pa siya ready sa commitment, mga kapiksi. Ayan, no, talagang lumalabas yung disappointment. These are the worst cards, mga kapiksi, na pwedeng lumabas sa isang spread. And lahat ito ay nakuha nyo, mga kapiksi. Ito yung mga pag-aaway, ito yung mga conflict, ito yung mga disappointment, okay? And ito yung pinaka-worst na pwede nyo ma-experience sa isang relationship. And lahat yan lumabas sa inyo, guys. Kaya talagang nawasak or nasira yung relationship nyo. And tapos nakikita pa natin dito na hindi rin committed yung person mo, and kung gusto nyong mag-move on yung person mo, actually nauna na siyang naka-move on. Nauna nang naka-move on itong person mo, so it's better na mag-move on ka na rin. Ayan, mag-move on ka na rin sa relationship nyo. Meron ding naka-impluwensya sa relationship nyo, guys. Pwedeng third party situation or third party na person na naka-impluwensya dun sa relationship nyo, kaya yun, parang nauwi din sa wala yung inyong relationship, mga kapiksi. So, itong third party na to, nagdala ito ng sangkatutak na stress, and maaaring yun din yung naging dahilan ng mga pag-aaway nyo ng iyong person, mga kapiksi. Alright? So, yeah. Comment down below if ever na may mga third party sa relationship nyo and gusto nyo pang ma-save, no? If in case na kunwari hindi pa kayo hiwalay, gusto nyo pang ma-save yung relationship nyo, pwede kayo, guys, mag-avail ng aking bagong course, paano mawala ang third party at magkaroon ng harmonious na relationship para mawala yung mga kabit ng jowa nyo. And pwede rin kayong makinig ng subliminals natin, guys, pampawala ng third party, pampawala ng balakid, loyal, yan, at saka para ikaw ang piliin. Yung 4 na subliminals na yun, guys, yun yung best combo para mawala yung mga kabit ng jowa nyo. Okay? Comment down below if naka-resonate kayo, guys. Ito yung playlist ng mga relationship subliminals natin. Pakinggan nyo para makatulong sa inyo. And ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Click here to subscribe, guys, and click here to join our membership program. Thank you for liking, sharing, and subscribing, and see you again next time. I love you all, guys. Have a nice day. Bye-bye.